A blessed day to everyone. I am Eliza Sindon and welcome again to day 47 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 16, 2026 at yung pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa mga demon. Bakit may mga demons? And for today's devotion, ito ay pinamagatan nating The Origin of Demons. Now, for the concept by Pastor Russell, demons, the Satan's army. In the Bible, it teaches that demons are fallen angels who choose to rebel against God and follow Satan. They are called Satan's army because they work together to oppose God's truth and God's people. Demons do not have power on their own. They can only act as God allows. Jesus clearly shows that demons are real, but he also shows that he is far greater than them. The Bible teaches that demons are defeated enemies. They can deceive and tempt, but they cannot overcome God's kingdom. And Jesus has full authority, and his power is stronger than all the forces of darkness combined. Now, para naman sa ating katuruan, ito ay mababasa natin sa Jude 6, at ito po ang sabi. And the angels who did not keep their position of authority, but abandoned their proper dwelling, this he has kept in darkness, bound with everlasting chain for judgment on the great day sa Tagalog, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ng kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. And now, para naman sa ating mga katuruan, number 1, demons follow Satan in rebellion. Again, sa Revelation 12, verse 7 to 9, ito po sabi, Then war broke out in heaven. So, nagkaroon po ng war sa heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Yung dragon po na tinutukoy dito ay si Satan. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So, nung natalo po sila ay bumagsak sila dito sa mundo o dito sila itinapon. At tulad rito sa mundo, sa langit nga po ay mayroon ring spiritual war. Ayun po ay pinangunahan ni Angel Michael na siya yung chief angels of God's army. At yung hukbo niya at si Satan, nung natalo sila, they called the fallen angel. Again, pinatapon sila mula dun sa langit. Pangalawa, demons fight against God's people. So, hindi lang yung demons ay nanggugulo doon sa mga anghel sa langit, kundi yung mga tao rin dito sa lupa. As well, they fight against God's people. But demons cannot see or they do not have physical body. Di natin sila nakikita because they are spirit or invisible. Demons has influence at makikita lang natin iyon sa mga masasamang tao. Mga gawain ng mga masasamang tao, yung mga pumapatay at yung mga nagbablasphemy sa pangalan ng Diyos. So the humanity after Adam and Eve fall into sin ay nahulog rin yung mga tao doon sa rulership ni Satan. Gayon din yung bawat generation or yung lahi na nagmula kay Adam and Eve. And Satan may pagka-organize siya. Kaya't yung bawat bansa na bawat bansa ay nagtalaga siya ng kanyang demon. Ito yung mga demon na nagpapasimula ng gulo or nag-uutos na pumatay lalo na sa mga Kristiyano. So they do not appear in their true form, but they use influence, doon sila umaatake. At pangatlo naman, demons fall under God's authority. Though may power sila, pero yung power nila ay hindi mahihigitan yung God's authority. Bagamat ang demons ay masama talaga, still they are in God's authority. They still ask permission kay God.
because God is sovereign. Means, siya ang may control ng lahat. Si Jesus, siya yung lumikha sa mga anghel. Pero yung pagiging demon nila, hindi yun nilikha ng Diyos. Sila ang pumili nito. Sabi nga sa Luke 8 verse 31 to 32, ito yung ina-encounter ni Jesus Christ ang mga demons. Sabi dito, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go in the abyss or doon sa hell. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs and he gave them permission. So, nag-ask sila kay Jesus na wag sila ipatapon doon sa abyss or yung hell. At sabi ay doon na lamang sila sa mga baboy. At ayon, pinahintulutan ni Jesus Christ. So, dito nangungusap sila, nakikiusap sila kay Jesus. And sabi din sa Job 1 verse 2, 12 pala, the Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your power. Ito yung si Lord ay pinahintulutan niyang si Satan na hamakin itong si Job. But on the man himself, do not lay a finger. So, hindi niya masasaktan itong si Job. Then Satan went out from the presence of the Lord. Ito naman yung pagbigay permiso ni God kay Satanas na sa paghamak doon kay Job. Isang karakter din po sa Biblia. But of course, there will be a lot of question na kung si God pala ay nagpe-permiso, edi parang ang sama rin pala ni God. Kasi pinapahintulutan niya si Satanas na may gawin sa atin. But no, yung that's not the point in the scripture kung babasahin natin Job. Pinapakita lang rin dito na even the evil one have to consult in God's permission. Nasa ilalim pa rin sila ng karunungan ng Diyos. And we all know that our God is good. Napakabuti ng Diyos. Kahit masama ang intensyon ni Satanas sa pag-ask niya kay Lord, pinahihintulutan niya ng Diyos kung may purpose ang Lord. Kailangan ng Diyos na mangyari iyon sa iyo para maging ikaw kung sino yung dinisenyo niya para sa iyo. Again, may purpose. Kaya yung bawat pagsubok sa atin ay hindi lahat patungkol sa parusa, kundi sa purpose ng Diyos sa iyo. Kumbaga, parang it's a way para maging ma-develop ka, mag-grow ka. At ayun naman po para sa ating teaching. At dako naman tayo sa ating application. Paano ba natin ito maisa sa buhay? Number 1, fear no one but God alone. Again, yung mga demons ay walang magagawa sa iyo kung hindi yun pahihintulutan ng Panginoon. Kaya kung may katatakutan ka, hindi ang gumawa nito, kundi ang Diyos na nagpahintulot nito. At umasa ka, may kalakipitong purpose sa iyong buhay. Again, hindi yun parusa. At pangalawa, fix your eyes on Christ's victory. Yung humanity nag-fall into Satan and his devil work. But Jesus came to destroy it. Lahat ng trabaho ginagawa ni Satan. Nandito si Jesus para tapusin yun, para sirain yun. At nagtagumpay na ang Diyos. Nagtagumpay na si Jesus. So Satan have no authority in humanity anymore. And sabi nga doon sa 1 John 3 verse 8, the reason of the Son of God appeared was to destroy the devil's work. At nangyari na po iyon. Tanging ginagawa na lang ni Satan ngayon ay yung mag-deceive. I-deceive ka na hindi pa tapos natatalo si Jesus Christ. Ayun na lang yung kaya niya gawin para mapalayo ka at makuha ka ni Satan. At pangatlo, focus on your status in Christ. Ano ba yung status natin kay Kristo? Tayo na ay child of God because of Christ. And we are called adopted child. Kaya yung authority ni Jesus Christ na to rule over demons or merong power over demons, we have it as well. Sabi nga sa 1 Corinthians 6 verse 3, do you not know we will judge angels? At yung authority ni Jesus Christ na kaya na meron din tayo. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taong nagdedemandahan sa panahon niya. Tayo nga ang mga judge, magde-judge sa mga anghel. Tapos tayo pa ang kumukonsulta sa mga hindi nananampalataya. At doon magpapahukom
tayo nga ang inatasan maghukom. Ayun po yung sinabi niya. And we will judge the fallen angels. Why? Because God gave us a same authority with Jesus to have power over demons. So, si Jesus Christ, siya yung magde-judge sa ating mga ginagawa. And we will judge doon sa mga demons, doon sa mga fallen angel. And now, para naman sa ating reflection, ay why does knowing our status in Christ give us courage and victory? At bago naman tayo magtapos ay let's have a short prayer, our closing prayer for this devotion. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na hinayaan niyo kami na marinig muli ang inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, salamat sa pagpapaalala sa amin na kayo ay higit na mas makapangyarihan laban doon sa mga kalaban kay Satanas, Panginoon. Na si Satanas ay walang ibang magagawa sa amin, Panginoon, kung hindi niyo ito pahihintulutan ng naaayon sa inyo kalooban, Panginoon, sa inyong purpose sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat for giving us Jesus Christ na siyang tumubos sa amin, sa aming mga pagkakasala, na siya ding tumubos sa amin para mapalayo kay Satanas, Panginoon. At Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hindi niyo kami pinabayaan kailanman, Panginoon. Help us to know you more, Lord God, and clear our eyes na makita namin ang iyong mga gawa, Panginoon, sa aming buhay. At Panginoon, tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo kaysa matakot, Panginoon, at lumapit sa inyo kaysa magtago, Panginoon. At Panginoon, ayun lamang po, kayo nawa ang siyang laging manguna sa aming mga daan. Mag-ilaw po kayo sa aming daraanan, Panginoon, at kayo nawa ang siyang palaging madakila ng bawat tao sa aming ginagawa. Panginoon, again, nagpapasalamat kami at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Ngayon lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. And I hope marami po tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. And see you again tomorrow for our devotion. And have a nice day ahead and God bless.